That's right. Alright. Malinaw na ba ang connection? Amen. Amen po. Naririnig niyo po kami, Pastor Jules? Amen. Alright. So, ating pong ihanda ng ating mga puso po sa pakikinig sa paghatid ng mensahero at sa pagbibigay po ng paggalang, no, sa likod ng Diyos at sa kanyang salita. Tayo pong lahat ay magsitayo at let us welcome our beloved Pastor Jules Magbanwa to preach the Word of God. Amen. Amen. Well, magandang umaga po sa bawat isa. Napakalaking pribilehiyo po na muli po kayong makadaupang palad from Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines. At muli po, Panginoon, sa privilege po na muli po makapag-share ng Word of God sa inyo pong lahat. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng Matthew chapter 28. Amen. Aklat po ng Mateo, Kabanatang 28. Ang ating pong church sa buwan pong ito ay nagdiriwang ng ating pong team about world missions. At yan po ang ating tatalakayin sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Amen. Pag-aaralan po natin ang lesson about the Lord's Commission, My Mission. Yan po pamagat ng ating pag-aaralan. The Lord's Commission, My Mission. Matthew 28, 18 to 20. At magandang umaga po sa lahat, lalo po sa pamilya ni Pastor Manuel, Amen. his wife and his family, at sa lahat po ng mga nagagandahan nating mga adult ladies, young ladies. Amen. 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 Nagising po, nagising. Naggagawa po ang pong mga adult men at mga young men. Amen. Biglang bumaba ang amen. Parang napakalakas po ng amen ng mga men. Brother Robert, dito ka na, para... So Matthew chapter 28, 18 to 20 po. Babasahin po natin. Ako po sa verse 18, kayo po sa verse 19. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Amen. Matthew 28, 18, 19, 20. Ako po sa verse 18, kayo po sa verse 19. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Amen. The Bible says in verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Kayo po sa verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, sabay-sabay po tayo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang pribilehiyo na ibinigay niyo po sa aming lahat. Nasambahin po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. At sa umagang ito, Panginoon, kailangan po namin ang inyong karunungan, kalakasan, upang sa aming mapag-aaralang mensahe, lubos po kaming matuto, lubos po kaming mahamon, lubos po kaming lumakas upang magpatuloy na maglingkod po sa inyo. Yes. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga pamilya na kabilang po sa Landmark BBC Milan, Italy. Maraming salamat, Lord, na kayo po ay higit na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, nawa ang mga bata, young people, maging sa mga adults, lahat po kami ay mahamon at mabless sa mensaheng aming pag-aaralan. Sa inyo na po namin ibabalik ang papuri at pasasalamat sapagkat mayroong pagtatagumpay na ito po ay
aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po mga minamahal. Makakaupo na po ang lahat. Thank you so much po. At muli po ay ang pagbati po ng inyong lingkod sa pangalan po ng aking may bahay, si Ma'am Melinda, aming 3 anak, at ang mga kapatiran po natin sa Landmark Bible Baptist Church, Cabanatuan City. Pinaaabot po namin ang aming pagbati sa inyo. At sa oras po ito, ay pag-aaralan po natin ang mensahe, The Lord's Provision, My Vision. The Lord's Provision, My Vision. The Lord's Provision, My Mission. Bakit ang gawain po ng pagmimisyon, o pag-aakay ng kaluluwa, pag-share ng gospel, pagbibigay po ng mga tracts, at ang ating buhay ay dapat na mabuhay na si Kristo po ang nakikilala. Bakit po dapat natin i-share ang gospel po ng ating Panginoon? So, actually, ito po ay ibinigay ni Lord, hindi lamang sa mga alagad. Ibinigay po ni Lord itong utos na to, yung commission. Pag sinabi po kasi yung commission, ay ito po yung assignment to be done, a task to be fulfilled. Assignment to be done, a task to be fulfilled. Ibinigay po niya ito hindi lamang sa mga alagad, kung hindi sa lahat ng member ng church. Amen. Kaya hindi lamang po pala ito para sa mga pastor, kay Pastor Manuel, sa ilang mga miyembro, lahat po tayo ay dapat na nagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. At alam nyo, napagpaala po tayo, di po ba? Sapagkat ang ebanghelyo po ng Panginoon ay talagang para lamang muna sa mga Hudyo. Pero mga minamahal, dahil sa ang mga Hudyo ay tumalikod sa Panginoon, ang ebanghelyo ay hindi lamang ibinigay para sa mga Hudyo, ito ay inilaan din para sa ating mga hentil, sa ating mga Gentiles. Kaya makikita po natin sa aklat ng Roma, kabanatang 11. Tingnan po natin. Nagkakagulo po ngayon sa Israel. May digmaan po sa Gaza. At alam natin, hindi po Israel ang nauna, kundi ang bansa, ang bukbo at bukbo ng Palestine na binubuo po ng maraming mga bansa na nakapaligid po sa Israel. Romans 11, ano po ang sabi nito? Romans chapter 11. Sulyapan po natin yung sinasabi ng Biblia tungkol sa Israel. Romans 11. Ayan, sabi po sa verse 25. Romans 11, For I would not, brethren, that you should be ignorant. Romans 11:25, of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Blindness in part is happened to Israel. Ano po ang nangyayari po ngayon sa Israel? Bagamat siya ang bayang pinili ng Diyos, a chosen nation by God, but this nation has been blinded. Tinalikuran nila ang Panginoon. Maaari may mga nasa-save na mga Hudyo, pero ang buong bansa ay tumalikod po sa Panginoon. At alam natin na dadating ang araw, ang mga Israelita, ang bansang ito ay magbabalik loob sa Kanya. Kaya sabi ko sa ating verse, until the fullness of the Gentiles become. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay kalalapit na hanggang sa yung pinakahuling maliligtas na hentil ay maligtas. Babalik po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya at kailan po mararanasan ng mga Israelita ang pagbabalik sa Panginoon? Yun nga lang po malungkot, sa tribulation period. Sa tribulation period, tingnan po natin sa aklat ng 2 Tesalonica,
2 Thessalonians chapter 2. Excuse me po. Para ako si Mike Enriquez. 2 Thessalonians po, chapter 2. Ayan, ano mo? Pag pinag-uusapan po ang Israel, medyo talagang napupunta tayo sa prophecy. 2 Thessalonians po. Ano po ang sabi ng chapter 2, verse 1? Ito na po. Verse 1 po. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Babalik po ang Panginoon. Amen? Amen. At ano po sabi niya? And by our gathering together unto Him. Yan po yung rapture. Kukunin ang church, kukunin ang lahat ng mga anak ng Diyos, kukunin ang mga mananampalataya. Okay, so ni-rapture na po tayo. Ano po ang nangyari sa verse 2? That you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Kaya hindi daw po tayo dapat mababahala sa mga nagaganap na pandemic, nagaganap na mga kalamidad, nagaganap na kaguluhan at digmaan. Hindi pa po end of the world. Hindi pa po magugunaw ang mundo. Bakit po? Dadating po yung pagbabalik ni Lord, kukunin ang mga anak ng Diyos, yung rapture po, pagdagit. Amen. At ano po mangyayari pag nadagit na po ang church? Verse 3. Nadagit na po, kinuha na mga mananampalataya. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away. Sa pagbabalik po ni Lord, marami pong mga magtuturo ng mga maling aral. Marami po mga mananampalataya mawawala sa pananampalataya, manghihina, manlulumo, tatalikod sa Panginoon. At ano po ang sabi ng Word of God? Pagkatapos daw po ng rapture, and that man of sin be revealed. Dadating ang Antichrist. And then, ano po mangyayari sa Antichrist? Siya po'y magiging son of perdition. Kasi ang 7 years tribulation, yung first 3.5, mga minamahal, ang Antichrist po ay magpapakilala. Ito daw po ay isang lalaki, isa po ay isang Hudyo. At may edad na siya. At may balita tayo na inihahanda na yung templo para dito uupo ang Antichrist. Pero ano po mangyayari? Ayon po sa Book of Revelation, ang Antichrist ay i-assassinate at sasanib sa kanya ang espiritu ni Satanas. Kaya tatawagin, magre-resurrect po siya, mabubuhay siya sa mga patay. Siya po ay tatawagin anak ng pagsalansa, the son of perdition. The Satan, nasa katauhan po tinatawag na man of sin. Pero wala na po tayo dyan. Kinuha na po tayo ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. At ang mundong ito ay makakaranas ng napakaraming kalamidad, napakaraming kaguluhan, digmaan. Grabe po, mga minamahal. Maging ang mga evil creatures from hell ay pawawalan po para pasakitan yung mga naiwanan ng rapture. At pagkatapos po niyan, yung Battle of Armageddon, ang isa sa mga prophecy po doon ay ang Israel ay lalabanan ng buong mga bansa. At doon po dadating ang Panginoon, yung tinatawag na revelation. Kasama po tayo na galing sa langit, bababa po tayo sa mundong ito para kasama ng Panginoon. Yung kinakanta po natin, when the saints go marching in, yun po yun. At tayo po ay lalaban, kasama natin ang Panginoon, ang kanyang mga armies, lalabanan po ang pwersa ng kadiliman, pwersa ng mga bansa, upang ipagtanggol din po ang bansang Israel, sapagkat siya yung chosen nation. At matatalo si Satanas, maghahari ang Panginoon kasama po ang kanyang mga banal ng 1,000 years. Ang tawag po dyan ay millennial reign. Amen? Amen. Amen.
Kaya napakabuti po ni Lord. In-extend ni Lord ang pag-stay natin sa mundo. After ng rapture, dinala tayo sa langit. Pati yung mga patay ay dinuhay. No, tayo po ay mabubuhay ng 1,000 years kasama ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng ating kinabukasan. Amen. Magpatuloy po tayo sa gawain ni Lord. Ang mamumroblema po pagkatapos ng rapture, yung pong mga bumbay. Wala na sisingilin. Yung pong mga inutang natin, hindi na mababayaran. Wala na Kasi sila. rapture na po tayo. No? Wala na sila Pero bayaran naman po natin. Ang kaya pa po natin. Okay, kaya habang hindi pa po nagaganap ang pagbabalik ni Lord, inutusan po tayo ni Lord na gawin ang Great Commission. Amen. The Lord's Commission, my mission. Dapat po natin yakapin, gampanan itong gawain na to. Yung pag-aakay ng kaluluwa, pamumuhay para sa Panginoon, at tayo daw po ay magbigay ng trust, at magpatotoo na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Tayo ay mga Baptist. Bakit po? Tingnan po natin ang ilang mga points po natin sa ating text. Matthew 28, number 1. Number 1, because of the energy of mission. The energy of mission. Ano po ang sabi ng Panginoon? All power is given unto me in heaven and in earth. Ano po ang sabihin? Kaya raw po natin gampanan ito. Ano? Kaya itong gawin ng local church. Kaya itong gawin ng LBBC Cabanatuan, LBBC Milan. Kaya po. Bakit? Meron po tayong energy. Meron po tayong kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Amen. The energy coming from the Lord. Ano po ang sabi rito sa verse 20:18? Matthew 28:18. All power is given unto me in heaven and in earth. Sabi ni Lord, go! Therefore, teach all nations. Mag-share daw po tayo ng gospel. Mag-evangelize. I-baptize natin sila. Napakaganda po, no? Ibig sabihin, i-secure po natin sila na mapasama sa church. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things. I-disciple natin sila. Whatsoever I have commanded you. So, yung kapangyarihan daw po ni Lord ay nasa atin. Totoo po yung sinabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Marami pong problema, maraming pagsubok, maraming kabigatan. Pero mga kapatid, meron po tayong kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Yung isa nga itong mister ay nililigawan yung kanyang misis. Sabi po niya sa kanyang misis, honey, charger ka ba? So sabi ko ng misis, bakit naman tinawag mo pa akong charger? Kasi para akong cellphone. Pag wala ka, nalolobat ako. So, ganun po ang nais ni Lord. Ano? Para po tayong cellphone. Kinakailangan tayong ma-recharge. At ang Panginoon po ang nagpapalakas po. Amen! Amen. Right. The same power na naranasan po ni Moses nung hatiin po niya ang dagat na pula. The same power. Nung hinati po ni Moses ang dagat na pula. The same power nung tinalo po ni David si Goliath sa pamamagitan ng isang bato. Kumuha siya ng 5 bato pero isang bato lamang po ang ginamit niya. Nagapi niya si Goliath. Bakit po? Yung bato na yan, nung ipinuol po ni David, ay hindi na po yan galing sa tirador. Galing na po yan sa kamay ng Diyos na tumama sa noo ni Goliath. Amen! At siya natalo. The same power na pinamalas po ni Lord kay Daniel nung siya'y inihulog sa balon o sa yungig na marami pong mga leon na halos 1 buwang hindi kumakain. Ano po nangyari? Nagulat po yung hari pagbukas po nila ng kanilang CCTV. No? Nakita nila si Daniel
Sinisipilyuhan yung mga ipin ng mga leon. At ang sabi po ng hari, hindi siya kinain. Hindi ba ang inihulog natin ay isang tao lamang? Bakit may kasama siyang isa? At sabi po ng Book of Daniel, it is the angel of the Lord. Amen. It is the Son of Man, the Son of God, Amen. na kasama ng Panginoon. Kaya mga minamahal, wag po tayong matakot na maglingkod sa Panginoon, wag tayong matakot, magpatotoo sa Panginoon, magbigay sa gawain ng Diyos, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa sa buhay natin. We have the energy Amen. of mission. We can Energy of do mission. the job by embracing the Lord's commission, my mission. Pangalawa po, hindi lamang po the energy of mission, but the exhortation of mission. Exhortation of mission. Ano? Yung pong hamon ng pagmimisyon. Hamon ng gawain. Ano po ang sabi? Go. Ano? Go. Ye, sabi ng Panginoon. Humayo kayo. Command. Yung salita pong go dyan, yan po yung ginagamit na salita kapag lulusog po ang mga sundalo para sa kanilang labanan. Ano? Ang sabi po ng mga kapitan, charge! Sa hawak-hawak po ng kapitan yung kanyang sword at inuumang na pa-forward po. Ano? Go! Ye! Sabi ng Panginoon. So, nandun po yung exhortation. Ano? Nandun po yung exhortation na humayo kayo. Gumalaw kayo. Kumilos kayo. Umusat kayo. Yan po ang hamon sa atin. Huwag na raw po tayo magpatumpik-tumpik Amen. na mag-iisip pa, susunod ba ako sa Panginoon? Kaya ko ba? Ang hamon po ay ibinigay na. Humayo kayo. At ano po ang sabi? Teach all nations. Atin daw pong ipangaral, i-share ang gospel. Sapagat ang gospel ay ano? Makapangyarihan. Amen. Amen? Sabi ko sa Romans 1:16, for I am not ashamed. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, of God, for it is the power of God unto salvation. Ano? Not only to the Jew, but also to the Greek. Ano, ang salita daw po, maminamal ng Diyos ay, ano po, kapangyarihan ng Diyos. Ano, so tayo daw po ay humayo. Ano, we have the exhortation. Tayo daw po ay humayo. Ano, let us win the lost. Amen? Let us win the lost. Yan po ang sabi ng Panginoon. Go ye, no? Tayo ay humayo. Ano? Ang sabi nga po sa Acts 1:8, not only Romans 1:16, Acts 1:8. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ayan, babasahin po natin ang Acts 1:8. Napakaganda po ng sinabi dito. But ye shall Huwag po inyong aalisin ang inyong mga daliri. Next, Matthew 28, Acts 1:8. Ano po ang sabi sa verse 8? But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Yan po ang hamon sa atin. Magpatotoo tayo. Ano, sapagkat ang dyablo, ang mundong ito, sinisira ang mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay hindi tagapagligtas. Hindi mahalaga ang Ebanghelyo. Yan po ang sabi ng mundo. Yan ang sabi ng maraming mga relihiyon. Salamat, napunta po tayo sa Baptist. Naniniwala po tayo na ang Baptist, dala-dala natin ang aral ng ating Panginoon. Ano? Ang tinuturo po ng mga Mormons, ano po? Si Kristo ay kapatid ni Satanas. Yan po ba'y tama at matinong aral? Ano? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay magiging maliit na Diyos pagdating po sa langit. At bibigyan ka ng maraming asawa. Yan po ang turo ng mga Mormonism. Kaya ang kaligtasan nila, pupunta yung mga misyonary dito. May Pilipino, merong Amerikano, Australiano. Kasi 2 taon, kinakailangan mag-minister sila, mag-missionary sila para makatiyak na sila ligtas. Yan po yung mga Mormons.
At talagang maninindigan, nakakurbata, meron pa po silang name tag na parang helper sa hotel, no? Kulay black. Talaga naman, naninindigan sila. Diba? Yung mga saksi ni Jehovah. No? Ang tawag po natin talaga, hindi saksi ni Jehovah, saksi ni Judas. Kasi po, hindi sila naniniwala sa tinatawag na kaluluwa. Ano? Ang tawag nila sa kaluluwa ay naririto po sa katawan. Ito daw po ay kaluluwa. Hindi po totoo yan. Ang kaluluwa ay nasa katawan natin. Meron tayong body, soul, spirit. Ang turo nila, ito daw ay kaluluwa. Kaya pag namatay, natutulog lang sa libingan. At pagdating na mga huling araw daw po ay ano, babangon sapagat mamanahin ang araw, mamanahin isang araw ang sangkalupaan. Hindi sila naniniwala sa langit, hindi sila naniniwala sa impyerno. Anong klaseng doktrina po meron sila? Kaya salamat po. Napunta po tayo sa church ni Lord. No? Ang Baptist, higit pa po tayo sa religion. Higit pa po tayo sa organisasyon. Tayo po ay body of Jesus Christ. Amen. Tayo po ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Napakarami pa po mga nagtuturo na mga maling katuruan. Kagaya po ng ating mga kaibigan at dating pinanggalingan Roman Catholicism. Di po ba? Ano po itinuro sa mga Catholics? Katulad po natin, tinuruan po tayo ng pagsamba sa mga imahen. Ano, bakal, tanso, pato, kahoy. Pilit po tayong pinaluluhod. Pero naunawaan natin na ang Diyos ay Espiritu. Amen. No? Hindi po siya nahahawakan. Hindi siya nakikita. Pagka nakasakay ka sa jeep, nakasakay ka sa kotse, natapat ka sa simbahan, kailangan mag-antanda ka. Bakit po nag-aantanda? Kasi yan po ay loyalty to the Pope. Loyalty to the Vatican City. Rome. No? Pangalawa, ano pa po? Yan daw po pag-aantanda ay ano? Para magabayan ka ng Panginoon. Ilayo ka sa aksidente. Diba? Kaya nga yung mga player, diba? Pagka sa PBA, sa NCAA, sa FIBA, pag nagsushoot, nag-aantanda. Init na po yung referee, puro antanda. Hindi pa maisot yung ball. Bakit? Para lang gabayan at maipasok. So salamat tayo po mga minamahal bilang anak ng Diyos. Hindi na tayo nag-aantanda. Bakit po? Alam natin, ginagabayan tayo ng Panginoon. Amen. Kung magsusot man po tayo ng krus, huwag po yung may nakapako. Dapat walang nakapako. Bakit? Ang ating Panginoon ay namatay, nilibing, nabuhay na maguli. Amen. Kaya napakaganda po. Tayo po ay talagang pinagpala. Ako po, munti na po ako magpare. Ano, hindi ko natuloy. Nag-aral na lang ako sa engineering course ng FEU. Halos ako po ay 1.5 year na lang, gagraduate na. Pero naligtas ako at mula sa electrical engineering course, nag-shift ako sa Bible College course. Amen. Marami pong nag-alit, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Pero maganda talaga kung tinapos ko, kaya lang yung panawagan po ng gawain, talaga may intensity. Pag hindi, kasi ang tingin ko po sa eskwelahan, yung teacher ko, ang tingin ko, demonyo. Sakit naman nun. Yung eskwelahan, ang tingin ko, impyerno. Kasi ang naisip ko lagi, yung maglingkod kay Lord. Kaya isinuko ko po buhay sa gawain. Amen. Amen. At salamat naman po kasi kung hindi po ako nakagraduate sa Bible College, hindi po ako agad nailagay sa gawain, hindi po ako naging pastor. Right. At hindi ko nakilala yung aking, ang Eva ng aking buhay. Yeah. Si Ma'am Melinda. Amen. Kaya Amen. minsan sinabihan ko nga si Ma'am Melinda, yung tatay mo ba magnanakaw? Nagalit po. Bakit sinabi ko? Patay na tatay ko, sinabi mo pa magnanakaw. Kasi parang nagkulang yung mga bituin sa langit, inilagay sa mga mata ko. Yeah. Kaya mga minsan, lagi natin niligawan ng misis natin. No? Amen. Amen.
Kasi lagi po silang insecure eh. Mahal ba ako ng misis ko? Ng mister ko? Yan. Yun Kaya lang. ko ba, mga misis, lagi ang issue, mahal ko ba ako? Laging gano'n. Nagsasampay naman tayo, di ba? Kamalalan siya. Inaalalayan siya sa kanyang pagluluto. Ang tanong pa mahal mo ba ako? Si Eva, ganyan din po ang tanong kay Adan eh. Edan, mahal mo ba ako? Sabi ni Adan, ikaw naman tanong ka ng tanong. Nag-iisa Meron pa ka. bang iba? Dalawa lang. Yun lang. So yun po mga kapatid, yung kapagyarihan po ng Panginoon, nasa atin po. Amen. The energy of mission. Magagampanan po natin tapusin ang gawain ng Panginoon. At Amen. alam niyo mga kapatid, Nakakuha si Rob. si Pastor Manuel, ang lahat po ng mga miyembro, huwag po tayong magsawang mag-share ng gospel. Sapagkat Amen. meron pong mga Pilipino, merong mga ibang lahi Amen. na alam natin idadagdag at ilalagay ni Lord sa ating church. Amen. Amen. Huwag lang po tayong mapagod, huwag tayong magsawa. Amen. Naalalayan ng ating pastor, ang kanyang may bahay, ang buong kapatiran. Ingatan natin ang ating patotoo sapagkat kayo po ay liwanag na nasa kadiliman ng Italy. Sabi na, marami nabubuhay sa kadiliman. Pag nakita po ang buhay natin na diliwanag, madadala po natin sila sa Panginoon. Pangatlo po, Amen. we have the what we call the energy, the exhortation of mission. We have the encouragement, pangalawa po sa huli, the encouragement of mission. Ano po ang sabi ng Panginoon sa verse 28? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Napakaganda po. Yung salitang and lo, sabi ni Lord, narito. Ibig sabihin po ni Lord na lo, ibig sabihin po niyan ay panghawakan mo. Totoong totoo ang pangako ko. Ako ay kasama mo. I am with you. Alam niyo, marami pong kausap si Lord dito, pero ang sabi niya, I am with you. Bakit po? Because He is speaking individually to all members of the church. You can never leave a Christian alone because God is always with us. Amen. Amen? Hindi lamang po siya nag-ahari sa ating puso, sabi ng Ephesians chapter 5:18, that the Holy Spirit is dwelling in us, but He is always with us. Amen. He is always with us. Nananalangin ka, parang pakiramdam mo, wala kang kausap. Nagbabasa ka ng Bible, parang hindi ko yata maintindihan ito. Mga minamahal, ang Diyos, pauunawa sa iyo ang salita ng Diyos. Ang Diyos, pag nananalangin ka, nakikinig lang siya. Amen. Kaya mga minamahal, napakalaking encouragement po sa atin yan. Maraming mga tao po ang nagpapakamatay. Minsan kami po ay nakarating ni Mrs. sa Singapore. At meron po kaming napansin sa Singapore, yung kanila pong train, may dalawa po ang gate. Dalawa po ang bakod, dalawa ang gate. Tinanong po namin yung aming kaibigan pastor, Pastor, bakit dalawa ang gate? Dito po sa Singapore, sa kanilang train. Sabi po nung pastor na nandun po sa Singapore, kaya dalawa ang gate dyan. Kasi pag isa lang ang gate, nakakatalon ang mga Singaporean, nagpapakamatay, nagpapasagasa sa train. Yung kanilang suicidal tendency, napakataas po ng level. Bakit? Ang damdamin nila, wala nagmamahal sa kanila. Wala nagpapahalaga sa kanila. Mga minamahal, hindi po totoo yan. Ang Diyos, mahal po tayo. Amen. Ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Right. Maging sa pinakamabigat na problema sa buhay po natin. Right. Amen. Kasama po natin ang ating Panginoon. Ang inyo pong mga anak, ang inyo pong mga kamag-anak, kung sila ay saved na, iingatan po sila ni Lord. Kung sila man po hindi pa saved, ipag-pray po lamang natin sila at ang panalangin natin ang sa magiging gabay nila upang ingatan sila ng ating Panginoon. Amen. Ako po, yung aking mga anak, pagka yung isa kong anak ay nag-overtime sa trabaho,
yung mga anak ko po, mga dalaga, ay may pupuntahan. Talagang ang isang magulang nababahala ka. Out of concern, out of care. Pero walang dapat gawin kundi, Lord, ingatan mo ang aming mga anak. Ganon din po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay hindi pababayaan ni Lord, lalo na pag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Let us make the Lord's commission, yung pagbibuild ng church, pag-aakay ng kaluluwa, pagtulong sa gawain ng Diyos, pagtulong sa mission. Bakit po? The Lord's commission, make it our commission. I-embrace po natin. Lord, gagawin ko ang gawain mo. Nandun po yung kanyang energy, nandun po yung kanyang exhortation, nandun po yung kanyang exhortation, nandun po yung kanyang encouragement. No? Pinalalakas ang loob natin. At pang-apat, pinakahuli po, Matthew 28, verse 11, down to verse 15. Matthew 28, verse 11. Ano po ang sabi sa Matthew 28, verse 11? Now, when they were going, behold, some of the ones came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure you. 15. So they took the money and did as they were taught, and this saying strongly reported among the Jews until this day. Bakit po tayo dapat magpatuloy sa gawin ang ipinagagawa sa atin ni Lord na ministry? Bakit dapat tayo lumago sa gawain ni Lord? Magpatuloy na lumakad sa kalooban niya. Tumulong sa mission, i-build ang ministry po natin sa Milan, ang Landmark Bible Baptist Church, because nandun po ang kapangyarihan ni Lord na gumagawa, nandun po yung hangin ni Lord na gumagawa sa atin, nagpapaalala sa atin, nandun po yung encouragement niya sa atin. Ano po yung pang-apat? We have the enemy of the gospel. The enemy of mission. Sino po yan? Si Satanas, na gumagawa sa buhay po ng mga Pariseyo. Bakit po? Pinatawag po ng mga Pariseyo, ng mga Sadducees, ito po mga Judaism leadership, no? Bakit po? Pinatawag po nila yung mga sundalo na nagbantay po doon sa puntod ng Panginoon. Bakit? Nawala po yung bangkay. Nabuhay po sa mga patay. At sabi nila, huwag niyong sasabihin na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Di po ba? Huwag niyong sasabihin na siya ay nabuhay sa mga patay. Ano po sasabihin namin sa mga sundalo? Sabihin niyo, ninakaw ang kanyang bangkay. At narito ang pera. No? Narito ang pera. Kunin nyo. Kunin nyo at bayaran nyo yung mga nakakaalam. No? At huwag kayo mag-aalala. Yung gobernador, kukumbinsihin namin na talagang ninakaw ng mga alagad ang kanyang bangkay. At kayo rin ay iingatan namin. Kasi pupugutan po sila ng ulo. Bakit? Kapag ikaw ay Roman soldier at meron kang binabantayang bihag, pag nakawala yan, pupugutan ka ng ulo. No? So, ano po yan? Enemy of the gospel. Alam po ba natin, mga minamahal, alam po ba ninyo na meron ding mission conference ang mga demonyo sa impyerno? Totoo po yan. Pinipigilan po nila ang ebanghelyo. At gumagamit po sila ng mga tao. Yan po yung mga kulto, mga iba-ibang reliyon. Ang katuruan nila, ang gulo-gulo. Yung katuruan nila, paghihirapan mo ang kaligtasan, gagawa ka, magpapangareliyon ka, magiging kaanib ka ng reliyon. No? Magpapabautismo ka para maging kaanib nila, gagawa ka ng kabutihan.
Inilalayo po ang tao sa tamang aral ng Ebanghelyo. Yan po ang kalaban po ng Diyos. Kalaban ng gawain ng Diyos. Kalaban ng Ebanghelyo. Kalaban ng misyon. At nagre-raise din po sila ng pera. Meron silang mga missionary at meron silang pera. Meron silang mga pera. Ano? At napakaraming mga tao po. Saan po ginagamit ang pera? Bisyo, sugal, at kung ano-ano pa. Ano? Na dapat itulong sa misyon. Ano? Hindi nila alam yon. Ginagamit nila saan? Sa sarili nila, sa sasakyan nila, sa bahay nila, sa lugo nila, sa cellphone nila, sa gadget nila, sa mga bagay sa mundo ito. Hindi po masama yung mga bagay na yan, lalo't kailangan natin. Amen? Amen. Pero dapat may bahagi sa ating pananalapi ang gawain ng Panginoon. Amen. Di po ba? Dito po sa Pilipinas, lagi po hinahamon ng mga miyembro natin. Ang dami kumakatok na Lazada. Ang dami kumakatok na Shopee. Yung offering po ng mga miyembro, kinukuha po ng usher from Lazada, from Shopee. Sa inyo ata ay iba ho dyan, ano? Western Union. So iba po, no? Ang mga miyembro po natin minsan, saan po nag-o-operate? Sa SM Bible Baptist Church. SM na siya shopping. Dito po yung Amazon. Amas. So wag po natin palaga. Tandaan po natin, kung nais pong pagpalain tayo ni Lord, tayo po ay maging matapat, nakatiwala ng Panginoon. Amen? Amen. First Corinthians chapter 4, verse 2. Let us be a faithful stewards of the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi na po natin babasahin, pero nakalagay po sa 1 Corinthians 4:2, maging matapat tayong katiwala ng Panginoon. Ano po yung ating pinagkatiwala sa atin ni Lord? 4 na letter T, time, yung oras, ibigay po natin kay Lord. Ano? Bigay. Ang pagpunta po sa church, ilang bahagi lang ng time natin yan. Halos 2 oras, 3 oras. Dapat 24 hours. Ano man ang ating ginagawa, dapat yung isip natin, puso natin, 24 hours nasa Panginoon. Nagdadrive ka ng sasakyan, mag-pray ka sa Panginoon. Nagluluto ka ng ulam, nagsasaing ka, naglalaba ka, sa washing machine, nagpe-pray ka. Kung meron kayong gadget, meron kong Bible app, pakinig ka ng Bible verse. Amen. O kaya pakinggan mo yung preaching ni Pastor Manuel Right. habang ikaw ay nagluluto. At ano man po na ginagawa po natin. Ano? So, 24 hours, we are aware of God's presence. Amen. Ano? So, hindi lamang time, talent, yung ating pong kakayanan, ipagamit po natin sa Panginoon. Amen. Ako po'y natutuwa pag pinakikinggan ko po yung mga awitan po sa church po dyan, yung mga bata umaawit. Ano? So, yung pong mga namumuna sa ating programa, yung pong mga yung pong pagpipreaching ni Pastor Manuel, yung kanyang gift of exhortation, pinagagamit po, gift of administration, napakaganda po na tulong-tulong po yung ating kakayanan ay itagamit natin kay Lord. Alam nyo, hindi po tayo karapat-dapat sa ministry. Hindi po tayo kailangan ni Lord. Right. Pero tayo po'y pinagtsatsagaan ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi kung ang pagpapastor po ay papogian, kawawa naman kami ni Pastor Manuel. Diba? Si Pastor Manuel mukhang inchik. Ako mukhang taga, ano ba yung aliping sa gigilid. Hindi naman po tayo guwapo, Pastor Manuel, pero pinagwapo tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Pero dito lang po, guwapo naman po si Pastor Manuel, baka magalit si Ma'am Chami. Basta anak ng Diyos, Amen. tayo po ay maganda, tayo po ay magwapo po tayo. Amen. Tayo po ay Amen. nilalang Right, ng right. Panginoon. Kaya ano man po yung kakayanan natin,
na-appreciate po ng Panginoon yan. Right. Time, talent, treasure. Yan, yung ating tithes, yung ating giving, Amen. ibigay po natin kay Lord. At yung ating pong testimony, Amen. huwag po natin, ingatan po natin yung ating totoo. At syempre, yung truth of the gospel, the word of God, Amen. i-share po natin. Pag kayo po'y nagpo-post sa inyong Facebook, Messenger, maglagay po kayo ng magagandang verse, lalo po sa Amen. salvation. So, merong kalaban ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang misyon. Salamat, hindi sila magtatagumpay dahil nasa panig po tayo ng ating Panginoon. Amen. Meron po isang kwento, mga minamahal, tungkol po sa isang matandang babae. Ito pong matandang babae na to ay na-save. Siya po ay nabaptize. Siya po ay naging member ng church. Pinuntahan po niya yung kanyang pastor. Pastor, ano po ba ang pwede po pong gawin sa ministry? Sabi ni Pastor, Lola, matanda na po kayo at kayo po ay may katarata pa. Halos nabubulag na po kayo. Siguro pwede po kayo mag-pray sa inyo pong kalagayan na ganyan. Alam niyo, sabi ni Lola, Pastor, gusto ko pong mag-soul winning. So sabi ni Pastor, Lola, bulag po kayo at may edad na kayo, napakahirap po. Pero yung prayer, pwede po ninyong gawin. Ano? At habang kayo nag-agalo, na yung nakikinig naman po kayo ng preaching, sabi po ni Lola, Pastor, ako po tinatawag ni Lord na mag-akay ng kaluluwa. Meron po akong naisip, Pastor, na paraan para mag-soul winning. Ano naman yan? Pakibuksan niyo pa yung Bible ko, Pastor. So, binuksan po ni Pastor. Saan ko po bubuksan, Lola? Sa John 3:16. Okay, so Lola, nandito na po tayo sa John 3:16. Pastor, pwede po ba ninyong lagyan ng kulay? Lagyan daw po ng mark. So, nilagyan po ng apple green. O kaya orange or ano man pong kulay yan. So, kinulayan po niya. So, ano gagawin po ninyo dyan, Lola? Magso-soul winning po ako, Pastor. Pasasama po ako sa aking apo. Ayan. Alam niyo po ang ginawa ng Lola? Siyempre, na walang magawa si Pastor, talagang gusto niya maglingkod sa Panginoon, mag-akay ng kaluluwa. Alam niyo kung saan po siya pumunta? Siya po ay pumunta sa eskwelahan na dati niyang pinagtuturuan. At nandun po sila ng kanyang apo, kapag uwian na, bawat lumalabas po sa gate, pinababasa niya yung verse. Boy, halika, pakibasa mo nga yung verse. Yan. Nene, halika, pakibasa mo nga yung verse. So, ganun po siya mag-soul winning. Ano? At hanggang sa mamatay po si Lola, pinagpatuloy po niya yan. At alam nyo, ayon po sa kwento, totoo po ito. This is a true story. Sa kanyang pagtuturo ng ilang taon, bagamat siya'y may edad na, meron daw kong 28 lalaki, mga young people, ang nagsuko sa pagpapastor. Amen? Amen. Napakahiwaga, no? Napakakamangha-mangha. Imagine, 28 lalaki ang nasave at pagkatapos masave ay nakaunawa ng gawain ni Lord at naglingkod sa full-time sa pagpapastor po sa gawain ng Panginoon. So mga minamahal, si Lola po yan. Yan po yung kanyang kakayanan. Tayo ay meron din po kakayanan na ibinigay si Lord. Ibigay po natin ang best natin para sa Kanya. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na binigay mo sa amin na dapat namin yakapin ang gawain na ipinagkatiwala mo sa amin. The Lord's Commission must be our mission. Lord, salamat po. Bagamat kami hindi karapat-dapat, kami po ay binigyan mo ng pribilehiyo na maligtas. Yes. At ngayon kami po ay nabaptize
at nakasama sa church Stai cercando una buona pesca. ang Landmark Bible Baptist Church. Panginoon, pagpalain niyo po ang pagkakataong binigay mo sa amin na kami po ay magamit sa gawain ng aming Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po ang mga kapatid natin sa LBBC Milan. Tulungan niyo po ang bawat kalalakihan, tulungan niyo po ang bawat kababaihan, tulungan niyo po ang mga young people, ang mga bata, na sila ay lalong lumago at tumatag sa kanilang pong paglilingkod. At alam ko po na maraming problema, maraming pagsubok kasi sila'y nararanasan, maraming hamon. Tulungan niyo po sila na makatayo, lumakas, at magpatuloy sa gawain mo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensaheng ito. At habang nakayuko po tayo at nakapikit, at nagpapatuloy po tayo sa paanyaya, akin pong itine-turn over po ang ating invitation kay Pastor Manuel. Tayo pong lahat ay tumayo habang tayo po ay nananalangin. Amen. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat muli na mahamon ang inyo pong mga salita. Tunay nga po na maraming tao napapahamak, maraming tao namamatay na hindi nakikilala ang aming Panginoon, Jesucristo. Kaya kami po ay nananalangin ngayong umaga na minsan pa ay magkaroon kami ng damdamin sa tinatawag na The Great Commission, Panginoon, na maihatid ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. At huwag po kaming pumayag na ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan na mawala, na hindi pakilala ang aming Panginoong Jesus. At minsan pa sa kalagitnaan ng aming paanyaya, habang lahat na kayo ko nakapikit, if you have a heart, if God touch your heart this morning, na nangusap ang Panginoon na ang The Great Commission ay ibinigay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga disipulo, na ituro, ihayag, ibalita. If you have a heart, bakit hindi ka mag-commit ngayong umaga? Lord, bigyan mo po ako ng puso na maihatid ang mabuting balita sa mga hindi paligtas, Panginoon. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na gamitin ka ng ating Panginoon to share the gospel? Meron po ba sa ating kalagitnaan? You may raise your hand and I will pray for you. Amen. Amen. Salamat po. Praise God. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y patuloy na manalangin. Ama namin Diyos, muli kami nagpapasalamat na minsan pa sa hinamon mo ang aming mga puso sa paggawain ng pagmimisyon, Panginoon. At hindi lang ito gawain ng pastor, ng pamilya ng pastor, kundi ito'y gawain ng mga iniligtas mo, Panginoon. Amen. Ng mga mananampalataya. At sa mga nagtaas ng kamay, O Lord, we pray na patuloy ka pong gumawa sa kanilang buhay. Gamitin niyo po ang aming oras, ang aming talino, pagkakataon na maituro na si Kristo'y nagliligtas. And thank you, Lord, for the brethren who have a heart na magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Lahat ng ito'y aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Amen. 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 Makakaupo na po tayong lahat. Salamat po, Pastor Jules. Gandang mensahe na God's mission is my mission. At kami po'y natutuwa na marinig muli ang inyong mensahe. Ano po? At ang mga kapatiran ay na-miss po namin kayo sapagkat alam po namin na masyado na kayo naging busy sa mga nakalipas na buwan at and we know it at aking pong binanggit at muli po kami nagpapasalamat sa inyo at ganun din po sa inyong pamilya, kay Ma'am Melinda at sa mga bata at mga kapatiran. At God bless you, Pastor Jules, and we are really blessed this morning to hear the Word of God. Amen. So, God bless you. God bless you po. Goodbye. Have a blessed Sunday. Ma'am Melinda.
Thank you. Okay. Maraming salamat po, Pastor Manuel and family, and all the brethren. Keep on serving the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. So, Amen. Ingat po, take care. We are always praying for you. Amen. God bless you, Pastor Jules. So tayo po'y tumayo muli.